Hello, good day mga kaosaps. So ngayon, meron tayong new update para sa ating billing system. So, simulan na natin. For now, meron tayong inad na another feature for the multiple account number, then yung coupon code. Then, nag-additional tayo for the customer type. So, dito, kung mapapasin nyo dito yung minuboto natin, may additional tayo for the account number. Okay? So, dito, lalabas lahat ng account number ni client. So, back to customer. So, ngayon meron dito sa customer type, kung mapapansin nyo, so may mga category siya for the public or corporate or government. So, meron pwede na natin ilagay by filter po yan. For example, lahat ng public, so lalabas ng lahat ng public. Then yung corporate, lalabas lahat ng corporate. Then yung government, lahat ng government ninyo, lalabas na. So naka-categorize siya. So dito sa master, pwede kayong mag-add ng customer type. Punta kayo dito sa customer type. So meron tayong public, corporate, and government. So pwede kayong mag-add dito. For example, school. Yan. School. Or pwede kayo mag-add for the lahat ng barangay na hawak ninyo. So, ganyan lang po yung for example natin. Ayan, kung babalik tayo sa customer. So, makikita nyo na yung mga customer type niya. Mag-sample po tayo. For example, ito, i-edit natin. So, ilalagay ko siya for the barangay. Save natin. Okay. So, ngayon, pag pinasok natin yung barangay, ayan. So, lalabas na po yan. Then, sa school, so, wala pa siya. Ngayon, mag-test tayo for the school. All muna natin. Kukuha ulit tayo dito. So, ilagay natin siya for the school. Yan. So, ngayon, pag pinilter natin siya dito, school, so, lalabas po yung nilagay ninyo. Okay? So, kung gusto niyo naman makita lahat, so, click nyo lang yung all. So, lahat ng client lalabas. Okay? For now, for the account number, so, dito, i-click nyo lang tong icon, yung package detail. So, dito, pwede na kayong mag-add ng additional account number nung client. Pero yung details niya, isang naka-account name, then yung mga contact details, so isa na lang. So, pwede mo siya lagyan ng with multiple accounts. So, dito, sa client side, so ito yan. Yan, ito yan yung account number niya. Then, meron tayo dito for the identify unique ID. Okay, so, then yung account number. Ngayon, kung gusto nyong add, so ito guys, so yung portal ng client to. So, ngayon, isa pa lang yung account number niya. So, pwede nyo siyang i-add. Okay, pasok lang kayo dito. Add, gawa tayo, for example lang. For testing lang. Okay, so generate package, so different plan, so status active, none. Yan. Then dito yung due date for, so di ko muna siya i-synchronize. Okay, then save natin. Okay, so ngayon meron na siyang dalawang account number. Then meron siyang plan na 999, then meron din 1399 for example. Then dito, pag ni-refresh natin for the portal client, then i-click natin to arrow. So dalawa na po siya.
Okay? Yan. So, different bill po yan. So, pag sinet primary mo nyo po siya, so, wala po siyang bill. Okay? So, testingin natin. Gawa natin siya ng bill. For November. Yan. Brian Onoya. So, ito. Gawa natin siya ng bill. Yan. So, 1399. Okay, so balik tayo sa refresh natin. So, ito na yung bill niya ng second account. So, pag kinilik nyo ulit yan, set ng primary, so iba yung bill na lalabas sa kanya. Then, pati yung internet usage niya. Okay, so yan yung kinagandahan. So, pwede nyo siyang i-add dito sa admin, then pero pwede nyo rin siya gawin dito. Okay? Kung for example gusto nyo si customer po ninyo ang gagawa ng another account number, pwede rin po yun, no? So ganito ang gagawin nyo po. Punta kayo sa sa rule, then access, set nyo itong customer, then itong add services, so ilagay nyo siya sa active, then save. Okay, so pag ni-refresh nyo yan, makita nyo itong additional. So dito pwede mag-add si client. Okay, pero kung ayaw nyo si client mag-add, so dito i-non-active nyo siya. Okay, so for example dito add tayo. Ayan, so yung account name, pipili siya ng coverage nya. Ayan, then select package 699 plan, then save. Okay, punta na tayo dito, balik natin, refresh natin yung sa admin. So click natin dito. Ayan, yung request ng client. Ngayon, yan, fill upan nyo na lang po yung account na gusto nyo, or pwede nyo manually yung account number, pwede naman. Then select nyo na lang yung ano nya. Yan, for example dito. Yan, so waiting. So active na natin. Then yung address nya ilagay nyo. Yan, so sample lang naman po yan. Judy 4. And for now, ino ko muna to. And save natin. Okay, so yung meron na siyang tatlong account number sa isang account niya, no? Na naka-name sa kanya. Back tayo dito, then refresh natin. So titingnan natin kung tatlo na. So ayan na siya, guys. So tatlo na. Then pag sinit primary niya yan, so wala pa siyang bill. Ayan. So pwede niyang laruin. Ayan. So yun yung kinagandahan ng new update natin. So pwede na po siya multiple account with different bills po. Then yung isa pang sa update natin, meron tayong in-add na coupon code. So gagana lang po ito sa payment gateway. So doon lang po ito magwo-works. So kung gusto nyo bigyan discount yung client nyo, pwede naman. So ito yung magiging sample nya. So meron akong ginawa dito, 10%. Kung gusto nyo pa mag-add, pwede pa. Example promo. Then percent ng magiging discount nyo, bawa 50%. Then dito, pwede kayo maglagay ng max limit. Okay? For example, kung walang max limit, so ito lang yung bawa yung 1,000 yung bill ni client, nilagyan mo ng 10%. So 900 yung magiging bill niya. For the restricted naman, so naglagay ka sa maximum limit, for example 10%, naglagay ka ng 20. So ganito yung magiging discounted niya lang. Okay? For now, so di ako gagamit ng max limit. So 50%, one use. So isang gamitan lang. Status active. Tapos promo only. Yan. Save. Yan. So testingin natin. So refresh natin to. Yan. Pasok tayo sa payment. So makita nyo yung coupon. So for now, manual to.
Ayan, makikita nyo yung code na ginawa yung promo code. So testingin natin. Ayan, so 899 yung ano for the 10%. Then try natin tong 50%. Ayan. Ayan yung magiging discounted ni client. Pero kung ayaw nyo naman na gamitin, pwede nyo siyang i-delete. So pag dinelete nyo yan, so balik tayo dito. So refresh natin. So pag binalik natin yon, tinanggal nyo, so mawawala yung coupon code dito. So yan yung mga naging update natin dito sa ating system. So for now, kung gusto nyo tong i-update, so punta lang kayo dito sa changelog. Then after update billing, so update mo yung database. Then i-click nyo po itong link para ma-integrate yung multiple accounts po ninyo. For now, maraming salamat. Then marami pa tayong upcoming new update now na November and December. May mga ilalabas pa tayo na bago. Yun lang po. Salamat.